10 taong sakripisyo, pinalitan ng isang piraso ng papel. Habang nagdurugo ang puso ko sa ulan, nagdiriwang sila sa tagumpay na ako ang lumikha. Wala kang kwentang palamuti, pandidiri ng asawa ko. Ngunit hindi niya alam, ang buhay ng kumpanya niya ay hawak ko sa aking palad. Tapos na ang pagiging martir, babawiin ko ang korona ko. Handa na ba silang lumuhod sa babaeng tinapakan nila? Salamat sa Diyos at tumawag ka, Cindy. Ikaw ang tunay na swerte ng anak ko. Hindi tulad ng tangang palamuti na naririto sa bahay na wala nang ginawa, kundi ubusin ang pera ni Leo at magpanggap na mabuting asawa. Ang boses na yon ni Doña Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pasilyo ng kanilang tahanan, patungo sa kusina kung saan naroon si Teresa. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak ang sandok. Ang bango ng niluluto niyang kare-kare, ang paboritong putahe ni Leo na inihanda niya para sa kanilang 10 anibersaryo ng kasal, ay biglang naging amoy ng napanis na pangarap. Labis ang pag-iingat niya sa pagpili ng bawat sangkap, maging ang paggiling ng mani, ay ginawa niya ng mano-mano para lamang makuha ang tamang lapot at sarap na hinahanap ng asawa. Suot niya ang isang lumang apron na may bahid ng mantsa, habang ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod, tanda ng isang babaeng ibinigay ang buong buhay sa pagsisilbi sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito. Ang tunog ng kahoy na sandok, na dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay at humampas sa sahig, ay hindi niya alintana. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso. Ang malamig na sahig na kanyang kinatatayuan ay tila nagiging isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan, sa kabilang kwarto, isang bahagi ng kaluluwa ni Teresa ang tila pinupunit ng walangwa. Huwag kang mag-alala, iha. Pagpapatuloy ng matandang babae na may kasamang malutong na tawa. Nakaayos na ang lahat. Sa oras na dumating si Leo, tapos na ang maliligayang araw ng martir na yan. Nakakasawa na ang pagmumukha niyang laging nagmamakaawa ng atensyon. Ang kailangan ni Leo ay isang babaeng may klase. Isang babaeng katulad mo na nakatulong sa kanya para makuha ang pinakamalaking kontrata ng kumpanya ngayong araw. Napahawak si Teresa sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinaon niya sa matigas na granite. Ang kontratang tinutukoy ni Doña Carmen ay ang disenyong binuo ni Teresa sa loob ng 3 gabi na walang tulog habang si Leo ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Siya ang gumawa ng bawat detalye, bawat estratehiya at bawat kalkulasyon, ngunit ang lahat ng yon ay ibinigay niya sa asawa bilang isang regalo, bilang suporta sa pangarap nito. Ang pagbukas ng pinto sa harapan ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan. Narinig ni Teresa ang mabibigat na yabag ni Leo. Ang mga yabag na dati ay nagpapatalon sa kanyang puso sa tuwa, ngunit ngayon ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na takot. Lumabas siya mula sa kusina. Pilit na inaayos ang kanyang sarili. Pilipilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga labi. Leo, dumating ka na pala. Mahinang wika ni Teresa. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng sugat. Happy anniversary! Nagluto ako ng paborito mo. Hindi tumingin si Leo sa kanya. Ang kanyang asawa, na nakasuot ng isang mamahaling suit na si Teresa pa ang nagplan sa kaninang umaga, ay may dalang aura ng lamig na tila yelo. Inilapag ni Leo ang kanyang bag sa mesa at may kinuha siyang isang makapal na sobrang kulay kape. Walang bulaklak, walang yakap, walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Pirmahan mo ito. Malamig na utos ni Leo. Ibinato niya ang sobre sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa tabi ng florera na may isang lantang rosas. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang sobre. Ang mga salitang nakalimbag sa puting papel ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumama sa kanyang dibdib. Petition for annulment of marriage.
Ano ito, Leo? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. 10 taon, Leo. 10 taon akong nanahimik, nagsilbi, at naging anino mo. Bakit? Humarap sa kanya si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at pandidiri. Dahil nakakasakal ka na, Teresa, tingnan mo ang sarili mo. Amoy bawang ka, amoy kusina, at wala kang ibang alam gawin, kundi ang maglinis ng bahay. Ang kailangan ko ay isang partner na kayang tumayo sa tabi ko sa mga business meetings, hindi isang katulong na walang alam sa takbo ng mundo. Si Cindy, siya ang nagbigay sa akin ng tagumpay na hindi mo kailanman kayang ibigay. Pero Leo, ang kontratang yon, ako ang tumahimik ka. Putol ni Leo. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong sala. Huwag mong angkinin ang galing na wala ka. Utang mo sa akin ang lahat, Teresa. Mula sa pagkain kinakain mo hanggang sa damit na suot mo, ako ang nagbayad niyan. Huwag kang mag-inarte na parang may ambag ka sa buhay ko. Sa likuran ni Leo, lumabas si Doña Carmen na may mapanuyang ngiti. Pirmahan mo na, Teresa. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin ka namin palabas. Maging matalino ka naman kahit minsan lang sa buhay mo. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa kaligayahan ng anak ko. Isipin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa iyo noong nakunan ka. Hindi ba't kami ang nag-alaga sa iyo? Bayaran mo naman ang utang na loob na yon. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Teresa. Naalala niya kung paano siya umiyak gabi-gabi dahil sa pagkawala ng kanyang anak, habang ang biyanan niya ay walang sawang isinusumbat ang gastos sa ospital. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos niyang lumagda, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa kanyang katapatan sa loob ng isang dekada. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng papel, sa tapat mismo ng mantsa ng langis na tumalsik mula sa kusina. Aalis na ako, sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig na rin ng gabi. Mabuti naman, sagot ni Leo, nang hindi man lang siya tinitingnan. Iwan mo ang susi. Wala kang kukunin kahit ano mula rito, dahil wala kang pagmamay-ari sa bahay na ito. Naglakad si Teresa patungo sa pintuan. Wala siyang dalang bag, walang dalang pera. Tanging niyang suot niyang lumang damit at ang pait sa kanyang puso. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang marahas na buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Humakbang siya palabas, nararamdaman ang bawat patak ng malamig na tubig sa kanyang balat. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong nanunuot sa kanyang kaibuturan. Huminto siya sa harap ng gate at muling sinulyapan ang bahay na naging mundo niya sa loob ng 10 taon. Sa bintana, nasilayan niya ang mga anino ni Leo at Doña Carmen na tila magaan ang loob, parang ipinagdiriwang ang kanyang pag-alis. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng dating mahinang si Teresa ay tuluyang naglaho sa ilalim ng ulan. Matapos ang 10 taon ng pagiging anino at martir, ano na lang ang natira sa akin? Kung ang lahat ng ibinigay ko ay itinuring lamang na basura, may halaga pa ba ang bukas para sa isang babaeng wala nang babalikan? Ang bawat hakbang ni Teresa sa gitna ng bumubuhos na ulan ay tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang namamanhid na balat. Ang tubig na umaagos sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha, kaya't hindi na niya matukoy kung ano ang mas masakit, ang lamig ng panahon o ang hapdi ng katotohanang siya ay itinapon na, parang basurang walang silbi pagkatapos ng 10 taong pagsisilbi. Ang tunog ng kanyang mga luma at basang tsinelas sa semento ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang pagkatalo. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ginaw.
Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang basang damit, umaasang may kahit isang tao siyang matatawagan. Ngunit sa bawat pangalang tinitingnan niya sa kanyang contacts, mga kaibigang itinuring niyang malapit, mga taong tinulungan niya noong nagsisimula pa lamang sila ni Leo. Isa-isa siyang nakakaranas ng rejection. Ang bawat tawag niya ay napuputol o kaya naman ay direkta siyang blinok. Napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Ang lahat ng kaibigang meron siya ay mga kaibigan ni Leo, at ngayong wala na siya sa tabi nito, siya ay naging isang estranghero na kinatatakutan ng lahat. Sa gitna ng desperasyon, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ng isang malaki at matibay na gate na 10 taon na niyang hindi dinadalaw. Ang gate ng mansyon kung saan siya lumaki bago niya tinalikuran ng lahat para sa isang lalaking nangako ng walang hanggang pagmamahal. Matapos ang mahabang oras ng paglalakad at pagsakay sa jeep, gamit ang huling barya sa kanyang bulsa, nakatayo na si Teresa sa harap ng pamilyar na mansyon sa Forbes Park. Ang bawat detalye ng lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging suwail. Ang tunog ng pagpindot niya sa doorbell ay tila isang sigaw ng pagsisisi sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Bumulaga sa kanya ang mukha ni Manang Sabel, ang matandang mayordoma na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang gulat sa mga mata ng matanda ay mabilis na napalitan ng matinding awa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Teresa. Diyos ko, Senyorita Teresa, ang tila naiiyak na bulalas ni Manang Sabel. Hindi na hinintay ng matanda ang sagot ni Teresa. Agad niya itong hinaltak papasok. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng mansyon ay tila pagbabalik ng mga gunitang pilit niyang ibinaon. Ang amoy ng mamahaling kahoy at mga sariwang bulaklak ay malayo sa amoy ng kusina at pagod na nakasanayan niya sa piling ni Leo. Agad na binalot ni Manang Sabel si Teresa ng isang makapal at mainit na tuwalya. Ang init na nagmumula rito ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Habang pinatutuyo ng matanda ang kanyang buhok, naramdaman ni Teresa ang pagpatak ng luha ni Manang Sabel sa kanyang balikat. Ang tahimik na pag-iyak ng matanda para sa kanya ay ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niyang muli na siya ay may halaga, na siya ay isang tao at hindi lamang isang gamit na pwedeng itapon. Hintayin mo ako rito, iha. Sasabihin ko sa papa mo na narito ka, sabi ni Manang Sabel bago dahan-dahang umakyat sa malawak na hagdanan. Makalipas ang ilang minuto, pinatawag si Teresa sa loob ng library. Ang bawat yabag niya sa carpet ay tila pagbigat ng kanyang dibdib. Sa loob, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa si Don Roberto. Ang kanyang ama ay mukhang mas matanda na ngayon, ngunit ang bagsik sa kanyang mga mata ay nananatili pa rin. Ang usok mula sa kanyang siriga ay tila isang harang sa pagitan nilang dalawa. Bumalik ka, ang malamig na sabi ni Don Roberto. Hindi niya tiningnan ng anak, na natiling nakatuon ang kanyang paningin sa mga papeles sa kanyang harap. Ano ang kailangan mo? Pera? Pagkatapos ng 10 taon na hindi mo man lang ako naisipang dalawin dahil mas pinili mo ang lalaking iyon? Napalunok si Teresa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa kaba at pighati. Papa, wala na po akong matutuluyan. Pinalayas po ako ni Leo ngayong gabi. Dito na tumingin si Don Roberto sa kanya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila nagpapatunay ng kanyang galit. Sinabihan kita, Teresa. Sinabihan kita na ang lalaking iyon ay gagamitin ka lang. Pero matigas ang ulo mo. Itinakwil mo ang iyong apelyido para sa isang taong na ngayon ay itinapon ka na parang basura. Alam ko po, Papa, nagkamali ako. Ang nanginginig na sagot ni Teresa. Hindi siya umiiyak. Sa puntong ito, tuyo na ang kanyang mga luha at tanging determinasyon na lamang ang natitira. Ngunit hindi ako narito para humingi ng limos. Hindi ako narito para sa iyong pera. Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Kung ganoon, bakit ka narito? Huminga ng malalim si Teresa
at tinitigan ng kanyang ama ng diretso sa mga mata. Gusto ko pong bumalik sa Apex Holdings. Gusto ko pong magtrabaho. Hindi bilang iyong anak, kundi bilang isang hamak na empleyado. Gusto kong patunayan sa kanila at sa aking sarili na ang katalinuhang minana ko sa iyo ay hindi pa tuluyang namamatay sa loob ng 10 taon ng pagiging martir. Naging tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Tinitimbang ni Don Roberto ang bawat salita ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng matanda ang isang folder mula sa kanyang gilid at inilapag ito sa mesa. Maraming problema ang kumpanya ngayon, Teresa. May mga espiya sa loob at may mga proyektong pilit na hinahatak pababa ng ating mga kalaban. Kung gusto mong bumalik, bibigyan kita ng pagkakataon, sabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng awtoridad. Ngunit may isang kondisyon. Ano po iyon, Papa? Papapasukin kita sa kumpanya sa ilalim ng ibang pangalan. Wala kang sasabihan kung sino ka. Magsisimula ka sa pinakamababang posisyon bilang isang junior analyst at kailangan mong maayos ang isa sa mga pinakamalaking krisis na kinakaharap ng kumpanya sa loob lamang ng 1 buwan. Kapag nabigo ka, kailangan mong umalis at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Naramdaman ni Teresa ang panunumbalik ng lakas sa kanyang mga ugat. Ang hamon ng kanyang ama ay ang tanging bagay na makakapagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay muli. Ngunit habang tumatango siya sa kanyang ama, napansin niya ang isang pamilyar na pangalan sa folder na nakabukas sa mesa ni Don Roberto. Ang pangalan ng kumpanya ni Leo, ang kumpanyang balak nilang pabagsakin. Tinatanggap ko ang kondisyon mo, Papa, ang matapang na sagot ni Teresa. Napangiti ng bahagya si Don Roberto, isang ngiting hindi mo malaman kung ito ay paghanga o isang babala. Sisimulan mo ang iyong unang araw bukas, Tessa. Huwag mo akong bibiguin dahil ito na ang huling pagkakataon mo. Habang papalabas si Teresa sa library, naramdaman niya ang matinding kaba. Ano ang krisis na ito na tila ikinatatakot kahit ng kanyang ama? At bakit ang kumpanya ni Leo ang nakalagay sa mga dokumento ng Apex Holdings? Mayroon bang lihim na ugnayan ng kanyang ama at ang kanyang dating asawa na hindi niya alam? Ang unang araw ni Teresa sa Apex Holdings ay tila isang paglalakbay sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat palapag ng matayog na gusaling yari sa salamin at bakal ay naglalabas ng isang uri ng lamig na hindi lamang nagmumula sa aircon, kundi sa aura ng mga taong nagmamadali at walang pakialam sa isa't isa. Suot ang isang simpleng puting blusa at itim na palda na binili ni Manang Sabel para sa kanya. Maingat niyang isinabit ang kanyang ID sa kanyang leeg. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi Teresa Roberto, kundi Tessa Dizon. Ang kanyang mesa sa dulo ng silid ay maliit at puno ng alikabok, malayo sa marangyang opisina na dati niyang nakikita sa mga panaginip noong siya ay nag-aaral pa. Ngunit para kay Teresa, ang maliit na espasyong ito ang kanyang magiging kuta. Hoy Dizon, kanina pa kita tinatawag. Bingi ka ba o sadyang lutang lang? Ang matinis na boses ni Mr. Santos, ang manager ng Data Analytics Department, ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Si Mr. Santos ay isang lalaking laging nakakunot ang noo. Tila ba ang bawat hininga niya ay may kasamang reklamo. Inilapag nito ang isang makapal na tumpok ng mga papeles sa harap ni Teresa na nagdulot ng maliliit na usok ng alikabok sa hangin. Ayusin mo ang lahat ng entries na yan bago matapos ang araw na ito. Alam ko namang matagal kang naging housewife, kaya huwag mong asahan na rerespetuhin ka rito dahil lang sa edad mo. Dito, ang kailangan ay bilis at talino, hindi ang pagluluto ng kung ano-anong ulam. Pagpapatuloy ni Mr. Santos na may kasamang mapanuyang tingin. Napahigpit ang hawak ni Teresa sa kanyang ballpen. Ang bawat salita ng manager ay tila isang paalala
nang kawalan niya ng halaga sa paningin ng mundo. Opo, sir. Tatapusin ko po ito. Mahinahong sagot niya, habang sa loob niya ay nag-aalab ang pagnanais na ipakita ang kanyang tunay na galing. Dumating ang oras ng tanghalian, imbes na sumama sa mga katrabaho na pumunta sa mga mamahaling kainan sa labas, pinili ni Teresa na manatili sa maliit na pantry ng kumpanya. Nilabas niya ang kanyang baon na isang simpleng tinapay at kape. Habang tahimik na kumakain, ang kanyang atensyon ay naagaw ng malaking TV monitor na nakasabit sa pader. Isang breaking news ang lumitaw. Ang mukha ni Leo, ang kanyang dating asawa, ay punong-puno sa screen. Katabi nito ang nakangiting si Cindy. Ini-interview sila sa harap ng kumpanya ni Leo tungkol sa kanilang bagong proyekto, ang Emerald Heights. This project is a masterpiece of my partner Cindy. Proud na pahayag ni Leo sa harap ng mga kamera. Ang kanyang talino at estratehiya ang nagdala sa amin sa tagumpay na ito. We are expecting a double growth this year. Nabitawan ni Teresa ang kanyang tinapay. Ang bawat linya, bawat ideya, at bawat financial model na binabanggit ni Cindy sa interview ay hango sa mga draft na ginawa ni Teresa habang siya ay nagpupuyat sa kanilang lumang bahay. Ang sakit ng pagtataksil ay muling humampas sa kanya. Ngunit ngayon, ito ay may halong matinding poot. Pinapanood niya ang kanyang sariling pinaghirapan na inaangkin ng babaeng sumira sa kanyang pamilya, habang ang lalaking minahal niya ay tila nakalimutan na ang lahat ng kanyang sakripisyo. Sa gitna ng kanyang pighati, hindi niya napansin na mula sa malawak na bintana ng executive floor sa itaas, may isang lalaking nakasuot ng asul na suit ang mataman na nakatingin sa kanya. Ang lalaking ito ay may hawak na folder na may pangalan ni Teresa at ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at misteryo. Sino ang lalaking ito at bakit tila sinusubaybayan niya ang bawat kilos ng isang hamak na junior analyst? Bumalik si Teresa sa kanyang mesa. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang murang salamin at maingat itong isinuot. Isang simpleng kilos na tila nagbibigay sa kanya ng bagong focus. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa tumpok ng mga papeles na ibinigay ni Mr. Santos. Ngunit bago pa man matapos ang hapon, isang biglang kaguluhan ang sumabog sa loob ng opisina. Diyos ko! Ang financial report para sa mga foreign investors, sigaw ng isa sa mga senior executives habang tumatakbo patungo sa opisina ni Mr. Santos. May malaking pagkakamali sa mga kalkulasyon. Isang oras na lang bago ang deadline at hindi namin mahanap kung nasaan ang error. Ang katahimikan ng opisina ay napalitan ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga paa at ang malalakas na boses ng mga taong nagpapanik. Ang buong kumpanya ay nakasalalay sa report na yon at ang bawat segundong dumadaan ay katumbas ng milyon-milyong pisong mawawala sa Apex Holdings. Sa gitna ng gulo, nanatiling nakaupo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor ng kanyang computer kung saan ang isang kurso ay patuloy na kumukurap, tila isang paanyaya na hawakan ang kapalaran ng kumpanyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Matutuklasan ba ni Teresa ang mali sa loob ng isang oras? O ito na ang magiging huling araw ng kanyang pagbabalik bago pa man siya makapagsimula? Isang oras na lang, kapag hindi natin ito naayos, lahat tayo ay pwedeng mag-impake at lumaya sa kumpanyang ito. Ang sigaw na yon ni Mr. Santos ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang bawat empleyado ay nakatitig sa kanilang mga monitor. Ang mga mukha ay namumutla at ang mga daliri ay nanginginig sa pagpindot ng mga keyboard. Ang hangin sa loob ng opisina ay naging mabigat, puno ng amoy ng malalamig na pawis at desperasyon. Ang mga senior analysts na kanina lang ay matatayog ang lipad ay nakayuko ngayon sa harap ng mga komplikadong formula na tila isang maze na walang labasan. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Teresa ay nanatiling tahimik sa kanyang maliit na sulok. Ang kanyang mga mata
ay nakatitig sa mga financial spreadsheets na ipinapakita sa malaking screen sa gitna ng silid. Habang ang lahat ay nag-uunahan sa pagsigaw, ang kanyang isipan ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Isang kakayahang matagal niyang itinago sa ilalim ng mga resibo ng palengke at listahan ng mga gawaing bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kumpol ng mga senior analysts na nagkakagulo. Nakita niya ang mga numerong tila nag-aaway sa screen. Sa isang sulyap pa lang, naramdaman niya ang isang pamilyar na kiliti sa kanyang utak. Alam niya kung nasaan ang mali. Isang simpleng pagkakamali sa interest amortization na nagdulot ng domino effect sa buong report. Ito ang mga uri ng problema na dati niyang inaayos para kay Leo habang ang asawa ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang tagumpay niya ay nakasalalay sa babaeng tinatawag niyang walang alam. "Excuse me po," mahinang sabi ni Teresa, ngunit sapat na para marinig sa gitna ng katahimikan ng desperasyon. Lumingon si Mr. Santos. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. "Ano na naman, Dizon? Hindi mo ba nakikitang gumuho na ang mundo namin dito? Bumalik ka sa mesa mo at mag-encode ng mga resibo." "Sir, ang mali po ay nasa column J, row 452. Hindi po tugma ang variable rate na ginamit niyo sa projected inflation ng kumpanya." Kalmadong paliwanag ni Teresa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga senior analysts ay nagkatinginan. May halong pangungutya at pagtataka. Sino ang babaeng ito? Isang hamak na junior analyst, isang pambahay na kinuha lang sa kung saan ay nagtuturo sa kanila? Ngunit isa sa mga senior analyst ang mabilis na tiningnan ang tinutukoy ni Teresa. Ang tunog ng mabilis na pag-scroll sa mouse ay ang tanging maririnig. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata nito. Diyos ko, tama siya. Mali ang formula na na-input natin dito. Sa loob ng sumunod na 20 minuto, ang buong opisina ay tila naging isang orkestra at si Teresa ang konduktor. Hindi na siya ang mahiyain at basang-basang babae na pinalayas sa ulan. Siya ang henyong binuo ng 10 taon ng lihim na pagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang bawat click ay tila isang hakbang patungo sa kanyang muling pagsilang. Ang mga komplikadong graph ay nagsimulang umayos, ang mga pulang numero ay naging itim, at ang balanse ng report ay naging perpekto. Eksaktong 10 minuto bago ang deadline, ang report ay naipadala na sa mga foreign investors. Ang bawat isa sa loob ng silid ay napahinga ng malalim. Ang ilan ay napaupo na lamang sa sahig dahil sa sobrang pagod at kaluwagan ng dibdib. Nakangiti si Teresa habang pinagmamasdan ng dumi ng kape sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kuryente na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Buhay siya. Ang utak na sinabi ni Leo na bulok na ay siya palang susi sa kaligtasan ng kumpanyang ito. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang bumukas ang pinto ng elevator sa dulo ng pasilyo. Lumabas ang isang lalaking may awtoridad, ang head director ng kumpanya, si Mr. Valdez, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang buong departamento. Sino ang gumawa ng huling rebisyon sa report na ito? Tanong ni Mr. Valdez. Ang boses ay malalim at nakaka-intimidate. Lumingon ang lahat kay Teresa. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. May ginawa ba siyang mali? Hindi ba dapat siya nakialam? "Ako po, sir," mahinang sagot ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang mesa. Tiningnan siya ni Mr. Valdez mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ni Teresa sa likod ng kanyang murang salamin. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan na tila tumagal ng isang siglo, nagsalita muli ang direktor. "Sumunod ka sa akin sa top floor." Ngayon din. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator ay tila isang hudyat ng bagong yugto.
Habang pataas ng pataas ang elevator, tila ganoon din ang kaba sa puso ni Teresa. Matatanggal ba siya sa trabaho dahil sa pangingialam? O ito na ang pagkakataon na hinihintay niya para tuluyang lumabas mula sa anino ng kanyang nakaraan? Sa kabilang banda, nakuha ni Leo ang balita na ang Apex Holdings ay matagumpay na nakakuha ng bagong foreign investors. Ang kumpanya ni Leo ay desperado na ngayong makipag-ugnayan sa Apex. Hindi alam na ang babaeng inaakala niyang wala nang mararating ang siyang may hawak ng pintuan patungo sa tagumpay o pagbagsak ng kanyang negosyo. Habang ang paligid ni Teresa ay dahan-dahang napupuno ng pag-asa, ang kabilang dako naman ng lungsod ay tila unti-unting nilalamon ng isang madilim na anino. Sa loob ng isang eksklusibong subdivision, maririnig ang malalakas na tawanan sa loob ng mansyon ni Leo. Si Doña Carmen ay abala sa pakikipaglaro ng mahjong, kasama ang kanyang mga amiga. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas ay tila isang pagpapakita ng kanyang huwad na kapangyarihan. Hindi niyo ba alam, amiga? Sa wakas ay nagkaroon na rin ng tunay na asawa ang anak ko. Mayabang na saad ni Doña Carmen habang itinutulak ang kanyang mga tiles. Si Cindy ay hindi lamang maganda, kundi isang henyo sa negosyo. Hindi tulad ng dating asawa ni Leo na parang anino lang sa loob ng bahay. Ngayon, ramdam ko na ang tunay na yaman. Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan, ngunit sa likod ng mga tawang iyon ay ang inggit at pagdududa. Sa gitna ng laro, isang katulong ang dahan-dahang lumapit kay Doña Carmen upang iabot ang isang baso ng tubig. Nagdilim ang mukha ng matanda at padabog na kinuha ang baso. Dahilan upang matapon ang ilang patak ng tubig sa kanyang mamahaling lamesa. Ang bagal mo talaga. Kung narito lang si Teresa, hindi ko na kailangang mag-utos ng paulit-ulit. Singal ni Doña Carmen. Sa sandaling iyon, isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang alaala ng tahimik na paglilingkod ni Teresa na hindi niya kailanman pinasalamatan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi at bumalik sa pagyayabang tungkol sa kayamanan ni Leo. Samantala, sa loob ng opisina ng kumpanya ni Leo, ang hangin ay hindi kasing saya ng sa kanilang mansyon. Si Leo ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng laptop na naiwan ni Teresa. Sinusubukan niyang buksan ang mga files para sa susunod na yugto ng Emerald Heights, ngunit isang mensahe ang paulit-ulit na lumalabas. File not found. Pumasok si Cindy sa loob ng opisina. Suot ang isang hapit na damit at makapal na makeup. Honey, bakit parang problemado ka? Huwag mong isipin ang ulat, ako na ang bahala doon. Malamig na sabi ni Cindy habang humahawak sa balikat ni Leo. Humarap si Leo sa kanya. Ang muka ay puno ng tensyon. Cindy, nasaan ang mga blueprint at financial projections na sinabi mong tinapos mo na? Ang mga investors ay naghahanap na ng mga detalye. Bakit puro konsepto lang ang nakikita ko? Bahagyang natigilan si Cindy, ngunit mabilis na nakabawi. Inaayos ko pa, Leo. Masyado lang maraming trabaho. Alam mo naman na ako ang gumawa ng lahat ng yon, hindi ba? Kung ikaw ang gumawa, bakit hindi mo maipaliwanag ang mga formula sa huling report? Ang biglang tanong ni Leo, ang kanyang boses ay may halong pagdududa. Naalala niya kung paano ni Teresa inilalatag ang bawat numero nang walang kahit anong pagkakamali. Nagsisimula ng magtanong ang mga board members. Kung hindi natin ito maayos, ang Emerald Heights ay magiging isang malaking bangungot. Sinisi mo ba ako ngayon? Pagmamaktol ni Cindy, ang kanyang boses ay tumaas. Matapos ang lahat ng ginawa ko para makuha ang kontratang iyon, baka gusto mong balikan ang dating asawa mong walang kwenta kung sa tingin mo ay mas magaling siya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Teresa ay tila isang sampal kay Leo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng isang kakaibang takot. Napagtanto niya na ang lahat ng pundasyon ng kanyang kumpanya ay nakatali sa isang utak na tinapon niya
sa gitna ng ulan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naputol nang tumunog ang telepono ni Leo. Si Doña Carmen ang tumatawag. Leo, anak, kailangan ko ng karagdagang pera. Natalo ako sa laro at kailangan kong bayaran ang aking mga amiga. At saka, wala na tayong stock ng mga kagamitan sa bahay. Ang bagal kumilos ng mga katulong na kinuha mo. Napahawak si Leo sa kanyang noo. Ang pressure mula sa kumpanya at ang walang hanggang hiling ng kanyang ina ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumadagan sa kanya. Nang tingnan niya si Cindy, nakita niya itong abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, tila walang pakialam sa krisis na kinakaharap nila. Kailangan nating makakuha ng karagdagang pondo, bulong ni Leo sa sarili. Ang Apex Holdings. Sila lang ang makakapagsalba sa atin. Dahan-dahan niyang dinial ang numero ng Apex Holdings. Ang tunog ng bawat ring ng telepono ay tila isang tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang taong sasagot sa kanyang hiling, ang taong may hawak ng kanyang huling pag-asa, ay ang babaeng hinamak niya at pinalayas ng walang awa. Sa kabilang panig ng linya, sa loob ng isang marangyang opisina sa top floor, narinig ni Teresa ang tunog ng telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakikita ang pangalan ng kumpanya ni Leo sa screen. Sisimulan na ba ang paniningil ng tadhana? At handa na ba si Leo na harapin ang katotohanang ang kanyang tagumpay ay isa lamang malaking ilusyon nang wala si Teresa? Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng marangyang opisina ni Mr. Valdez ay tila pagtapak sa isang ulap na puno ng kuryente. Ang amoy ng mamahaling katad at sariwang tsa ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa harap niya, ang head director ay nakatitig sa kanya nang may halong paghanga at pagkilala. Alam ni Mr. Valdez kung sino talaga siya. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, ang batas ng propesyonalismo ang nagahari. Naupo ka, Tessa. Ang paanyaya ni Mr. Valdez. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika kumpara sa sigaw ni Mr. Santos. Ang ginawa mo kanina ay hindi lamang pagliligtas sa isang report. Iniligtas mo ang reputasyon ng Apex Holdings sa harap ng mga banyagang investors. At dahil doon, hindi kita pwedeng hayaan na manatili sa ilalim ng pamumuno ng isang taong hindi nakikita ang iyong tunay na halaga. Inilapag ni Mr. Valdez ang isang bagong kontrata sa mesa. Mula sa araw na ito, ikaw na ang ating senior strategy consultant. Magkakaroon ka ng sariling opisina, sariling budget, at ang lahat ng mga proyektong may kinalaman sa malalaking investments ay dadaan mo na sa iyong mga kamay. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa titulo. Ito ay tungkol sa katotohanang sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakikita siya ng mundo bilang isang taong may talino at kakayahan. Pagkatapos ng meeting, dumaan siya sa isang malaking salamin sa lobby. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may pag-asa sa mga mata, ngunit may bakas pa rin ng pagod. Kinabukasan, pumasok si Teresa na may ibang aura. Gamit ang kanyang unang advance salary, bumili siya ng isang simpleng blazer na may magandang tabas at sapatos na hindi nabutas ang talampakan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa abala sa gawaing bahay, ay hinayaan niyang bumagsak sa kanyang balikat nang may kumpiyansa. Ang mga katrabaho na dati ay hindi siya pinapansin, ay napapalingon na ngayon sa bawat pagdaan niya. Habang naglalakad patungo sa kanyang bagong opisina, tumigil muna siya sa isang sikat na coffee shop sa loob ng gusali. Umorder siya ng isang tasang mamahaling kape, isang bagay na itinuring niyang luho sa loob ng 10 taon dahil kailangang tipirin ang bawat sentimo para sa mga pangarap ni Leo. Ang init ng baso sa kanyang palad at ang pait ng kape sa kanyang dila ay tila isang ritual ng kanyang paglaya. Ngumiti siya ng palihim. Sa wakas, hindi na siya ang babaeng naghihintay ng tirang pagkain sa lamesa.
Pag-upo niya sa kanyang bagong desk, isang makapal na folder ang bumulaga sa kanya. Ito ang mga aplikasyon para sa pondo mula sa mga kumpanyang nanganganib bumagsak. Sa pinakaibabaw ng tumpok, nakita niya ang isang pamilyar na logo. San Juan Real Estate at Development. Binuksan ni Teresa ang folder. Ang proposal ay puno ng mabulaklak na salita, mga pangakong walang matibay na basehan, at mga pirma ni Leo at Cindy. Habang binabasa niya ang bawat pahina, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadiskubre kung gaano kalaki ang pagkukulang ng kumpanya ni Leo nang wala siya. Ang mga financial projections ay hango sa mga lumang ideya niya na hindi na angkop sa kasalukuyang market. Gusto niyo ng tulong? Bulong ni Teresa sa hangin ng kanyang opisina. Gusto niyo ng pondo mula sa Apex? Kinuha niya ang pulang stamp na nasa kanyang drawer. Ang bawat pag-angat niya ng kanyang kamay ay tila may kasamang bigat ng 10 taong panunupil. Naalala niya ang gabi ng ulan, ang pagtatapon ni Leo ng annulment papers, at ang halakhak ni Doña Carmen. Sa isang mabilis at mariing pagkilos, ibinagsak ni Teresa ang stamp sa gitna ng unang pahina ng proposal ni Leo. Ang tunog ng pagtama ng goma sa papel ay tila isang hudyat ng digmaan. Sa gitna ng puting papel, nangingibabaw ngayon ang malaki at makapal na salita sa pulang tinta. Rejected. Hindi nagtatapos doon ang kanyang plano. Alam niyang babalik at babalik si Leo. At sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin niyang hindi lamang papel ang mararamdaman nitong pagtanggi, kundi ang buong bigat ng kanyang muling pagkabuhay. Bakit hinayaan ni Don Roberto na si Teresa ang humawak sa kaso ni Leo? Mayroon pa bang ibang plano ang matanda na mas malalim pa sa inaasahan ni Teresa? At ano ang gagawin ni Leo kapag nalaman niyang ang taong humaharang sa kanyang huling pag-asa ay ang asawang kanyang rinirespeto noon bilang walang alam? Ang pulang tinta ng salitang rejected sa dokumento ni Leo ay tila isang sariwang sugat na humihiwa sa kanyang natitirang pag-asa. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, na dati ay puno ng halakhak at pagmamayabang, tanging ang tunog ng kanyang mabilis at gulugulong paghinga ang naririnig. Ang bawat pahina ng kanyang proposal ay nagkalat sa sahig, tila mga patay na dahon pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Hindi ito maaari. Ang pasigaw na bulalas ni Leo habang marahas niyang itinatapon ang kanyang mamahaling pluma sa pader. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang unti-unting pagbagsak. Sino ang konsultanti na ito? Bakit niya binasura ang proyekto ko nang hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Eksaktong pumasok si Cindy. Suot ang kanyang bagong bili na designer bag, ngunit agad na napawi ang kanyang ngiti nang makita ang gulo sa loob. Honey, what happened? Bakit nagkakalat ang mga papers dito? Humarap sa kanya si Leo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. What happened? Tinanong mo pa kung anong nangyari. Ang proposal na sinabi mong perfect ay ibinasura ng Apex Holdings. Dahil sa kapalpakan ng mga data na ibinigay mo, mukhang mawawala sa atin ang investment na inaasahan natin. Bakit ako ang sinisisi mo? Ang matinis na sagot ni Cindy, ang kanyang boses ay tila isang lagari na humahati sa katahimikan. Ginawa ko ang lahat, Leo. Baka naman sadyang mahina lang talaga ang kumpanya mo, kaya ayaw nilang mag-invest. Mahina? Noong narito si Teresa, hindi kailanman na-reject ang kahit anong proposal ko. Ang hindi sinasadyang naibulalas ni Leo. Natigilan si Cindy. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding selos at galit. Oh, I see. So ngayon, ikukumpara mo ako sa ex-wife mong mukhang katulong? Bakit, Leo? Mas magaling ba ang ex mong walang kwenta? Kung siya ang kailangan mo, bakit hindi mo siya hanapin at lumuhod ka sa harap niya? Nag-walk out si Cindy at padabog na isinara ang pinto. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng pinto ay nag-iwan ng isang nakakangilong katahimikan sa paligid ni Leo.
Napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang noo. Nang gabing iyon, umuwi si Leo sa isang bahay na hindi na niya kinikilala. Wala na ang amoy ng masarap na hapunan na sumasalubong sa kanya. Wala na ang malinis at maayos na sala. Ang mga gamit ay nagkakalat at ang bawat sulok ay puno ng alikabok. Sa loob ng kwarto ni Doña Carmen, naririnig ang walang katapusang reklamo ng matanda dahil sa mainit na aircon na hindi pa rin naipapaayos. Dahan-dahang binuksan ni Leo ang lumang aparador ni Teresa na naiwan sa bahay. Habang hinahaplos niya ang mga bakanteng hanger, isang pamilyar na bango ang biglang humalimuyak. Ang banayad na amoy ng pabango ni Teresa na hinaluan ng amoy ng malinis na labada. Sa isang sandali, parang naramdaman ni Leo ang presensya ng babaeng itinapon niya. Nakaramdam siya ng isang maliit na kurot sa kanyang puso, isang pagsisisi na mabilis niyang itinago sa likod ng kanyang pride. Hindi! Bulong niya sa sarili habang mariing isinasara ang pinto ng aparador. Kailangan ko lang makuha ang investment na ito. Ipapakita ko sa lahat na kaya ko nang wala siya. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tila nagbibigay ng isang huling pag-asa sa kanyang madilim na silid. Nagsimula siyang mag-type ng isang email na puno ng pagpapakumbaba. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. To Consultant T of Apex Holdings, I'm requesting for a personal meeting to discuss the revisions of my proposal. I am willing to do whatever it takes to make this work. Please give us a second chance. Pinindot ni Leo ang send. Ang bawat segundo ng paghihintay sa reply ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang madilim na kwarto, sa mansyon ng kanyang ama, nakita ni Teresa ang notification sa kanyang cellphone. Ang malamig na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon. Isang matunog na hininga ang pinakawalan ni Teresa. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na laro. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang sagot na ikinatalon ng puso ni Leo. Meeting set, Monday, 10:00 ng umaga, Apex Executive Suite. Hindi alam ni Leo, ang pintong inaakala niyang magliligtas sa kanya ay ang pintong magdadala sa kanya sa huling paghuhukom. Saan nagpunta si Cindy matapos ang kanilang pag-aaway at ano ang balak niyang gawin upang isalba ang sarili niyang balat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ni Don Roberto ay tila isang banal na basbas sa muling pagsilang ni Teresa. Wala na ang hagupit ng ulan at ang dilim ng gabi na nagpabagsak sa kanya. Sa harap ng salamin, tinitingnan ni Teresa ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Suot ang isang mamahaling puting blazer na gawa sa seda at ang kanyang buhok na maayos na nakaestilo. Ang bawat anggulo ng kanyang mukha ay naglalabas ng awtoridad at dignidad. Handa ka na ba, anak? Ang boses ni Don Roberto mula sa pintuan ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng pagmamalaki na matagal nang hinahanap-hanap ni Teresa. Lumapit ang matanda sa kanya. Sa isang pambihirang sandali ng pagmamahal, dahan-dahang inayos ni Don Roberto ang kwelyo ng blazer ni Teresa. Ang marahang haplos ng mga kamay ng kanyang ama ay tila isang tahimik na pagpapatawad sa 10 taon nilang pagkakalayo. Ang bawat hibla ng kanyang suot ay tila nagpapabigat sa kanyang responsibilidad, ngunit ang kanyang puso ay naging kasing matigas na ng diamante. Nang dumating sila sa Apex Holdings, hindi na sa gilid ng elevator sumakay si Teresa. Kasabay ng kanyang ama, dumaan sila sa gitna ng lobby habang ang lahat ng empleyado ay nakahilera at yumuyuko bilang tanda ng paggalang. Pagdating sa boardroom, ang lahat ng matatayog na direktor ng kumpanya ay tumayo. Mga kasama, ang panimula ni Don Roberto, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nais kong ipakilala sa inyo ang bagong Chief Investment Officer ng Apex Holdings, ang aking kaisa-isang anak at tagapagmana, si Teresa Roberto.
Ang bulungan ng pagkagulat ay tila isang hanging mabilis na dumaan sa silid. Ang mga direktor na dati ay nag-aalinlangan sa kakayahan ng isang baguhan ay napalitan ng matinding paghanga nang simulan ni Teresa ang kanyang presentasyon. Ang bawat numero, bawat plano, at bawat pagsusuri niya sa ekonomiya ay nagpapakita ng isang talinong hindi matatawaran. Hindi na siya ang anino ni Leo. Siya na ang liwanag na magpapatakbo sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pagkatapos ng board meeting, bumalik si Teresa sa kanyang bagong opisina, ang pinakamalaki at pinakamarangya sa buong gusali. Habang tinitingnan niya ang mga huling dokumento para sa meeting bukas, isang kakaibang transaksyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Binubuksan niya ang isang lihim na file tungkol sa mga utang ng kumpanya ni Leo. Doon niya natuklasan ang isang bank account sa ilalim ng pangalan ni Doña Carmen. Ang mga numero sa loob nito ay nagpapakita ng sunod-sunod na malalaking withdrawal na hindi alam ni Leo, mga perang sadyang kinuha ng matanda mula sa pondo ng kumpanya para sa kanyang sariling bisyo at sugal. Napangiti ng malamig si Teresa habang hinahaplos ang gilid ng dokumento. Akala niyo ba ay pera lang ang kinuha niyo sa akin? Kinuha niyo ang aking dangal. At ngayon, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng pait na ipinalasap niyo. Ipinatawag ni Teresa ang kanyang secretary. Ihanda ang executive suite para sa meeting bukas ng 10:00. Siguraduhin na ang lahat ng kape at pagkain ay ang pinakamahal at pinakamaganda. Gusto kong makita nila kung gaano kalayo ang narating ng babaeng tinawag nilang basura. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Teresa, ngunit hindi dahil sa kaba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown para sa bukas. Ang bawat alaala ng pangiinsulto ni Leo at ang bawat sampal ng mga salita ni Doña Carmen ay nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Kinabukasan ang bawat empleyado ng Apex Holdings ay nakaramdam ng kakaibang tensyon. Ang hangin ay tila naging static sa sobrang bigat. Pumasok si Teresa sa gusali na may suot na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Ngunit ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan. Haharapin na niya ang lalaking sumira sa kanyang puso at ang matandang babaeng umubos sa kanyang pasensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban gamit ang mga salita o luha. Lalaban siya gamit ang katotohanang siya na ang may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Ano ang gagawin ni Leo kapag nakita niyang ang Chief Investment Officer na kanyang luluhuran ay ang asawang pinalayas niya sa gitna ng bagyo? At ano ang magiging reaksyon ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang kanyang mga lihim na utang ay nasa kamay na ni Teresa? Ang bawat segundo ng pag-usad ng orasan sa lobby ng Apex Holdings ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa dibdib ni Leo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na bulwagan, suot ang kanyang pinakamahal na suit na ngayon ay tila sumisikip sa kanyang paghinga. Sa tabi niya, si Cindy ay abala sa pag-aayos ng kanyang makapal na kolorete sa mukha. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng mapanlinlang na ganda. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay si Doña Carmen na nakaupo sa isa sa mga mamahaling selyenteng balat, taas noo at tila ba siya ang may-ari ng buong gusali. Leo, anak, huwag kang masyadong kabahan. Ang malakas na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa tahimik at marangal na lobby, dahilan upang mapalingon ang ilang mga empleyado. Sigurado ako na ang Chief Investment Officer na yan ay magpapasalamat pa sa atin. Pagkatapos ng lahat, tayo ang isa sa pinakamalaking developer sa bansa. Isang karangalan para sa kanila na mag-invest sa atin. Pinaltan ng matandang babae ang kanyang posisyon. Ang kanyang mga gintong pulseras ay lumikha ng isang matunog na pagkiskis na tila ba nanggigigil sa hangin. At itong si Cindy, napakagaling na partner. Hindi tulad ng dating asawa mong amoy kusina. Itong si Cindy ay may aura ng tagumpay. Siguradong bibilib ang CIO sa kanya. Napalunok si Leo. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina na manahimik muna.
Dahil ang Apex Holdings ay hindi isang maliit na kumpanya na pwedeng daanin sa kayabangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Cindy sa kanya at humawak sa kanyang braso ng mahigpit. "Honey, don't worry," bulong ni Cindy na may kasamang pilit na ngiti. "I've rehearsed the presentation. Kahit na ni-reject nila ang unang draft, sigurado akong bibigay sila sa karisma ko. At saka, sino ba ang consultant na yan? Baka naman isang matandang dalaga lang na naiinggit sa mga katulad ko." Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan sa waiting room, sa kabilang dako ng mga pader na gawa sa makapal na salamin, sa loob ng isang madilim at malamig na surveillance room, nakatitig si Teresa sa malaking monitor. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinapanood ang bawat kilos ng tatlong tao na sumira sa kanyang buhay. Nakikita niya ang bawat peking ng ngiti ni Cindy, ang mapagmataas na tingin ni Doña Carmen at ang pagpapawis ng noo ni Leo. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Teresa. 10 taon. 10 taon siyang naging alipin ng mga taong ito. 10 taon siyang nagluto para sa kanila, naglaba, naglinis, at binuo ang mga pangarap ni Leo habang siya ay unti-unting namamatay sa loob ng sarili niyang bahay. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya pinatulog ni Doña Carmen dahil sa mga utos na walang katuturan, at ang bawat araw na binaliwala ni Leo ang kanyang talino dahil sa tingin nito, siya ay isang dekorasyon lamang. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na screen ng monitor, eksakto sa mukha ni Leo. "Akala niyo ba ay tapos na ang lahat noong gabing pinalayas niyo ako?" Bulong ni Teresa sa hangin ng kanyang opisina. "Ngayon, sisiguraduhin kong mararamdaman niyo ang bawat patak ng ulan na tiniis ko sa labas ng gate na yon." Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang secretary, si Sarah. "Ma'am, handa na po ang executive suite. Pinatuloy na po namin sila sa loob ng boardroom. Nagsisimula na silang magreklamo dahil sa tagal ng paghihintay." Ngumiti si Teresa, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hayaan mo silang maghintay, Sarah. Gusto kong maramdaman nila na sa bawat minutong dumadaan, ang kanilang kinabukasan ay dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng aking mga kamay." Samantala, sa loob ng executive suite, nagsisimula na ngang uminit ang ulo ni Doña Carmen. Ang silid ay napakaganda, puno ng mga antigong kagamitan at amoy ng mamahaling tsa. Ngunit para sa matanda, ito ay isang insulto sa kanyang oras. Ano ba ang kumpanyang ito? Pinaghihintay tayo ng ganito katagal? Reklamo ni Doña Carmen habang padabog na ibinababa ang kanyang tasa sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa kahoy ay tila isang hudyat ng kanyang kawalan ng pasensya. Kahit gaano sila kayaman, wala silang karapatang bastusin ang anak ko. "Leo, tawagan mo nga ang sekretary. Sabihin mo na aalis na tayo kapag hindi pa lumabas ang CIO na yan." "Mama, please, manahimik ka." Ang pabulong na pasigaw ni Leo. Napansin niya ang ilang mga staff ng Apex na nakatingin sa kanila nang may halong pangungutya. "Kailangan natin ang investment na ito. Ang kumpanya natin ay nasa bingit na ng pagbagsak. Huwag mong sirain ang lahat." Napairap si Cindy at uminom ng kape. "Ang pait ng kape rito, honey. Parang hindi man lang marunong pumili ng beans ang mga staff dito. Mas masarap pa ang kape sa kanto. At tingnan mo ang mga bulaklak, masyadong luma ang pagkaka-arrange. Kung ako ang CIO rito, sisibakin ko ang lahat ng empleyado." Hindi alam ni Cindy na ang bawat detalye ng silid na iyon, mula sa pait ng kape hanggang sa estilo ng mga bulaklak, ay pinili ni Teresa ng may layunin. Alam ni Teresa na aayawan ni Cindy ang mga bagay na may lalim at tunay na halaga, dahil ang babaeng ito ay nabubuhay lamang sa ibabaw ng lahat ng bagay. Ilang sandali pa, ang malaking double doors ng executive suite ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng paggalaw ng mga bisagra ay tila isang panimula sa isang madugong labanan. Pumasok ang 4 na security guards na nakasuot ng barong, sinundan ng 2 sekretary
na may dalang mga mamahaling folder. Tumayo sina Leo at Cindy, pilit na inaayos ang kanilang mga tindig. Si Doña Carmen naman ay nanatiling nakaupo, pilit na ipinapakita ang kanyang huwad na awtoridad. Narito na po ang aming Chief Investment Officer, anunsyo ng Secretary sa isang malamig na tono. Ang tunog ng mga yabag ng takong sa marmol na sahig ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng puso na bumibilis. Isang babaeng nakasuot ng pulang-pulang suit ang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay nakayuko habang nagbabasa ng isang dokumento, kaya hindi agad nakita ni Leo ang kanyang mga mata. Ngunit ang bawat kilos niya ay naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Good morning everyone! Ang boses ng babae ay malalim, kalmado, ngunit puno ng panganib. Natigilan si Leo. Ang boses na yon, tila isang himig na matagal na niyang narinig, ngunit pilit na ibinaon sa kanyang limot. Naramdaman niya ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Dahan-dahang inangat ng babae ang kanyang mukha at tinanggal ang kanyang suot na salamin. Ang kanyang mga mata ay tumama ng diretso sa mga mata ni Leo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada. Teresa! Ang nauutal na bulalas ni Leo. Ang kanyang boses ay halos mawala. Tila ba may isang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Si Cindy ay napabitaw sa kanyang designer bag at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi na niya napansin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Si Doña Carmen naman ay biglang napatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang mga gintong alahas. Anong ginagawa mo rito? Bruha ka? Ang pasigaw na tanong ni Doña Carmen, ngunit may bahid ng takot sa kanyang boses. Magnanakaw ka ba? Paano ka nakapasok sa gusaling ito nang hindi ka nahuhuli ng guards? Ngumiti ng bahagya si Teresa, isang ngiti na kasing lamig ng kamatayan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dulo ng mahabang lamesa, ang upuan na nakalaan lamang para sa pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Umupo siya rito ng may buong kumpiyansa habang ang mga staff ng Apex ay yumuyuko sa kanyang paligid. Gusto niyo ng investment, hindi ba? Ang tanong ni Teresa. Ang boses ay nananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Narito ako para pakinggan ang inyong presentation, pero babalaan ko kayo. Hindi ako nakikinig sa mga mabulaklak na salita. Gusto ko ng katotohanan. Ang katotohanan na ninakaw niyo mula sa akin. Napako sa kinatatayuan si Leo. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang asawang pwedeng saktan at hamakin. Ang babaeng ito ay isang reyna na may kapangyarihang burahin ang lahat ng pinaghirapan niya sa isang kumpas lang ng kamay. Teresa, please let me explain. Ang pakiusap ni Leo, ngunit pinutol siya ni Teresa sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kanang kamay. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Leo, sabi ni Teresa habang tinititigan siya ng diretso. Dahil sa loob ng 10 taon, ako ang nagbigay sa iyo ng boses. Ngayon, oras na para ako naman ang magsalita at ikaw naman ang makinig sa aking hatol. Ano ang gagawin ni Cindy upang isalba ang kanyang sarili sa harap ng babaeng ninakawan niya ng lahat? At paano haharapin ni Leo ang katotohanang ang kumpanyang pilit niyang isinasalba ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng asawang itinuring niyang basura? Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Leo, Cindy at Doña Carmen. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang pag-ikot ng swivel chair ni Teresa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay tila 2 pirasong kristal na naglalabas ng nakapapangilabot na lamig. Anong hinihintay niyo? Ang basag na katahimikan ni Teresa.
Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa lamesa at pinagdikit ang kanyang mga daliri. Nandito kayo para sa isang investment, hindi ba? Ipakita niyo sa akin kung bakit karapat-dapat ang kumpanya niyo sa pondo ng Apex. Dahan-dahang lumingon si Leo kay Cindy. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang noo ay basang-basa na ng malalamig na pawis na tila mga butil ng takot na dumadaloy sa kanyang muka. Honey, the presentation. Sige na. Ang pabulong na utos ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumayo si Cindy ng pilit. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang kaba. Inilapit niya ang kanyang laptop sa projector, ngunit ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa. Nang lumitaw ang unang slide ng Emerald Heights sa malaking screen, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Nagsimulang magsalita si Cindy. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng kayabangan, ay naging manipis at putol-putol. The Emerald Heights it's a premier development that focuses on sustainable living. We projected a 20% ROI for the first quarter based on the market analysis I personally conducted. Market analysis? Ang pagputol ni Teresa, ang kanyang boses, ay tila isang matalim na labaha. Sige nga, Miss Cindy, ipaliwanag mo sa akin ang ginamit mong coefficient model para sa inflation adjustment sa ikatlong pahina ng iyong proposal. At pakipaliwanag din kung bakit ang iyong debt-to-equity ratio ay hindi tugma sa kasalukuyang interest rates ng central bank. Natigilan si Cindy. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin siya sa monitor, pilit na hinahanap ang sagot sa mga numerong ninakaw niya mula sa mga draft ni Teresa, ngunit ang mga yon ay tila mga banyagang simbolo sa kanyang paningin. Hindi niya alam ang lohika sa likod ng bawat graph dahil ang tanging alam niya ay kung paano ito kopyahin at angkinin. I used a standard model, ma'am. Ang nauutal na sagot ni Cindy habang hinahawakan ang kanyang dibdib na tila kakapusin ng hininga. Standard model. Tumayo si Teresa at dahan-dahang naglakad paikot sa lamesa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang countdown para sa pagbagsak ni Cindy. Ang modelong yan ay binuo ko nung nakaraang taon, habang hinihintay ko si Leo na umuwi para sa aming hapunan. Ito ay isang customized algorithm na para lamang sa mga high-risk developments. At dahil hindi mo alam kung paano ito gumagana, nagkamali ka sa input ng tax variables. Ang proposal mo ay hindi kumikita. Ito ay isang recipe para sa bangkarot. Padabog na inilapag ni Teresa ang isang folder sa harap ni Leo. Ang tunog ng pagtama ng papel sa matigas na kahoy ay nagdulot ng pagtalon ng balikat ni Leo sa gulat. Teresa, Tessa, please. Ang pakiusap ni Leo habang pilit na inaabot ang kamay ni Teresa, ngunit mabilis na umiwas ang huli. Nagkamali lang marahil si Cindy. Alam mong ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito para sa ating nakaraan, ang nakaraan. Ang paghalakhak ni Teresa, isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pait. Ang nakaraang pilit mong pinagduldulan sa akin na ako ay walang kwenta, na ako ay amoy kusina at walang alam sa mundo. Leo, tiningnan mo ba ang mga dokumentong pinipirmahan mo? O masyado kang nabulag sa ganda ng babaeng ito, kaya hindi mo napansin na ang kumpanya mo ay dahan-dahan na niyang ninanakawan. Dito na sumabog ang tensyon. Lumingon si Leo kay Cindy nang may halong puot. Anong sinasabi niya, Cindy? May ninanakaw ka ba sa kumpanya ko? Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Cindy. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na ngayon at ang kanyang eyeliner ay nagsisimulang kumalat dahil sa mga luhang namumuo. Naiinggit lang siya sa atin, Leo. Sinisiraan niya ako. Sinisiraan? Ang kalmadong tanong ni Teresa. Kinuha niya ang remote at pinindot ang isang button.
Sa screen, nawala ang presentation at napalitan ito ng mga bank statements at lihim na transaksyon. Ito ang mga invoices para sa mga supplier na pagmamay-ari ng pamilya mo, Cindy. Naglalagay ka ng markup na 30% at ang sobrang pera ay diretso sa iyong personal account. Umabot na ito sa 10 milyong piso sa loob lamang ng 6 na buwan. Napalunok si Leo. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Doña Carmen ay muling umalingaw-ngaw. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Teresa, ang pasigaw na bintang ng matandang babae sumpam. Kung hindi ka sana naging napakahina, hindi ka kailanganin ni Leo ng ibang babae. Ikaw ang sumisira sa pamilya namin. Huminto si Teresa sa harap ni Doña Carmen. Ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Pamilya? Ang pamilyang pinagnanakawan mo rin, Doña Carmen? Huwag mong akalain na hindi ko alam ang mga lihim na withdrawal na ginagawa mo mula sa kumpanya ni Leo para bayaran ang iyong mga utang sa sugal at mga peking investments na sinalihan mo sa likod ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang gumuho. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa kanyang perlas na kwintas. Tila ba ito ang huling bagay na magliligtas sa kanyang dignidad? Mayroon kayong 30 minuto para lisanin ang gusaling ito. Ang huling hatol ni Teresa habang bumabalik sa kanyang upuan. Ang Apex Holdings ay hindi lamang ririto para tanggihan ang inyong investment. Kami na rin ang bumili ng lahat ng utang ng inyong kumpanya sa bangko. Sa madaling salita, Leo, ako na ang may-ari ng opisina mo, ng bahay nyo, at maging ng kotseng ginamit nyo papunta rito. Ang katahimikan ay napalitan ng malakas na hagulgol ni Cindy. Ang kanyang makeup ay tuluyan ng kumalat. Nagmistula siyang isang bihasang kontrabida sa isang murang dula na nawalan ng maskara. Si Leo naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang ulo. Tila hindi matanggap ang bilis ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Lumapit si Teresa kay Cindy at kumuha ng isang pirasong tissue mula sa lamesa. Inabot niya ito nang may peking lambing. Punasan mo ang mukha mo, Cindy. Nakakadiri ang hitsura mo sa loob ng boardroom ko. At Doña Carmen, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng mga tauhan para tulungan kayong mag-impake ng inyong mga gamit sa bahay. Ang bahay na akin na ngayon. Teresa, please! Maawa ka! Ang pakiusap ni Leo habang pilit na lumuluhod sa harap ng mesa. Gagawin ko ang lahat. I'll leave Cindy. Babalik ako sa'yo. Just save the company. Tiningnan ni Teresa si Leo ng may malalim na awa. Hindi ang awa ng isang asawa, kundi ang awa ng isang taong nakakita ng isang insekto sa sahig. Maawa? Ang awa ko ay naubos na noong gabing pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan nang walang kahit isang sentimos. Ang kumpanya mo? Bubuwagin ko iyan at gagawin kong foundation para sa mga kababaihang inabuso at binaliwala ng mga lalaking katulad mo. Sa isang kumpas ng kamay ni Teresa, pumasok ang mga security guards. Ang tunog ng marahas na pagkaladkad kina Cindy at Doña Carmen, palabas ng silid ay tila isang musika sa pandinig ni Teresa. Ang bawat sigaw ni Doña Carmen at bawat pagmamakaawa ni Leo ay unti-unting lumalayo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa boardroom. Mag-isa na lamang si Teresa sa loob ng malawak na silid. Huminga siya ng malalim at tumingin sa bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Ang langit ay maliwanag. Malayo sa dilim ng gabing sinira nila ang kanyang buhay. Natapos na ang paniningil. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang tanong na nananatili sa kanyang puso. Sa pagbagsak ng mga taong nanakit sa kanya, mahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap? O ang sugat ng nakaraan ay mananatiling isang marka na hindi kailanman mabubura ng yaman at kapangyarihan? Ang bawat sigaw ni Doña Carmen at ang hysterical na pag-iyak ni Cindy ay tila isang nakakangilong symphony ng pagkawasak na umuuga sa pundasyon ng boardroom.
Ang mga security guards na may malalapad na balikat at walang emosyong mga mukha ay tila mga bantay ng tadhana habang pilit na inilalabas ang dalawang babae. Ang mga kuko ni Cindy ay pilit na kumakapit sa makintab na lamesang nakra na nagiiwan ng mga gasgas na tila ba sumasagisag sa kanyang desperasyong huwag mawala ang marangyang buhay na ninakaw niya. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang tili ni Cindy, ang kanyang boses ay pumapatid sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang dating maayos na buhok ay nakalaylay na sa kanyang mukha at ang kanyang mamahaling lipstick ay kumalat na sa kanyang pisngi dahil sa walang tigil na pagpunas ng kanyang mga luha. Leo, gawin mo ang lahat. Huwag mo akong hayaang tratuhin ng ganito. Ngunit si Leo ay tila isang rebultong gawa sa asin na dahan-dahang natutunaw sa sarili niyang pawis. Lumingon siya kay Cindy, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may matinding pandidiri. Ang bawat salita ni Teresa tungkol sa pagnanakaw ng babaeng ito ay tila isang lason na tuluyan ng pumatay sa kanyang nararamdaman. Huwag mo akong tawagin, Cindy. Ang malamig na sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhing nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya ko habang nagpapanggap kang tumutulong sa akin. Wala kang pinagkaiba sa isang linta na sumipsip sa lahat ng natitira kong dugo. At ikaw naman, Mama. Baling ni Leo kay Doña Carmen na ngayon ay pilit na itinatayo ng mga guards. Ang akala ko ay sinusuportahan mo ako. Pero ikaw pala ang umubos sa pondo na pilit kong isinasalba. Ginamit niyo ako pareho. Leo, anak, nagkakamali ka. Para sa'yo rin ang ginagawa ko. Ang depensa ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Ngunit nang makita niya ang matitigas na mata ng kanyang anak, napagtanto niya na wala na siyang kakampi. Sa isang huling pagkakataon, lumingon ang matanda kay Teresa. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Isinusumpa kita, Teresa. Hindi ka magtatagumpay. Malas ka sa buhay namin. Nanatiling nakaupo si Teresa, kalmado, at tila walang naririnig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at uminom ng isang maliit na lagok. Ang init ng inumin ay tila nagpapakalma sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Para sa mga tagapakinig, ang bawat segundo ng katahimikan ni Teresa ay isang matamis na tagumpay laban sa 10 taon ng pang-aapi. Pinapanood niya ang mga linta na dati ay nagpapahirap sa kanya na ngayon ay sila-sila na ang nagpapatayan at nagsisisihan sa harap ng kanyang mga mata. Nang tuluyan ng mailabas ng mga guards ang dalawang babae, ang boardroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mag-isa na lamang si Leo sa harap ni Teresa. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Teresa. Ang lalaking itinuring niyang mundo ay nakaluhod ngayon sa kanyang paanan. Ang noo ay halos dumidikit na sa marmol na sahig. Teresa, Tessa, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang pabulong na pakiusap ni Leo. Ang tunog ng kanyang mga luha na pumapatak sa sahig ay tila mga butil ng ulan na nagpapaalala kay Teresa ng gabing siya ang nasa posisyong yon. Pero please, huwag ang kumpanya, huwag ang bahay. Iyon na lang ang natitira sa akin. Lahat tayo ay nagkakamali. Nabulag ako, Teresa. Inakit ako ni Cindy. Niloko ako ng sarili kong ina. Pero ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin. Dahan-dahang tumayo si Teresa at naglakad patungo sa bintana. Nakatalikod kay Leo. Ang tanawin ng lungsod ay tila isang malawak na kaharian na nasa ilalim na ng kanyang mga kamay. Utang na loob, Leo? Iyan ba ang ginagamit mong baraha ngayon? Ang tanong ni Teresa, hindi lumingon. Naalala mo ba ang utang na loob na sinasabi ng iyong ina nung gabi ng anibersaryo natin? Ang utang na loob ko sa inyo dahil inalagaan niyo ako nung nakunan ako. Humarap si Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang sanggol na nawala sa akin
ay nawala dahil sa sobrang pagod at stress sa pagtatrabaho para sa kumpanya mo, Leo. Habang ako ay nagluluksa, ang iniisip niyo lang ay kung magkano ang nagastos sa ospital. Iyon ang utang na loob na ipinapabayad niyo sa akin. Gumapang si Leo patungo sa kinaroroonan ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng blazer ng kanyang dating asawa. I'm sorry. I'm so sorry, Teresa. Let's start over. I'll make it up to you. I'll be the husband you always wanted. Just give me one more chance to save the San Juan real estate. Gagawin ko ang lahat. Yumuko si Teresa at tinitigan ang mukha ni Leo. Sa isang sandali, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang kanilang mga unang pangarap, ang mga gabing magkasama silang nangarap sa ilalim ng mga bituin. Ngunit ang bawat alaala ay mabilis na nilamon ng imahe ng annulment papers na ibinato sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang mukha ni Leo. Tila ba nagpapakita ng habag? Umikot ang mundo ni Leo sa pag-asa. Inakala niya na ang lambot ng puso ni Teresa na matagal niyang inabuso ay naroon pa rin. Inakala niya na muli niyang mapapaikot ang babaeng ito sa kanyang mga daliri. Ngunit ang bulong ni Teresa ay tila isang malamig na hanging galing sa hukay. Ang Teresa na nagmamahal sa iyo, ang Teresa na handang ibigay ang lahat para sa kaligayahan mo, ay namatay na noong gabing pinalayas mo ako sa gitna ng ulan, Leo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay si Tessa Roberto. At si Tessa Roberto ay hindi nag-aaksaya ng panahon sa mga puhunang wala ng halaga. Mariing tinanggal ni Teresa ang mga kamay ni Leo na nakakapit sa kanyang sapatos. Hindi siya nandidiri, wala na siyang nararamdamang kahit ano. Para sa kanya, si Leo ay tila isang dumi na lamang sa kanyang dinadaanan na kailangang linisin. Sarah, dalhin mo ang mga dokumento ng foreclosure sa opisina ni Leo bukas ng umaga. Ang utos ni Teresa sa kanyang sekretary na kanina pa nakatayo sa may pinto. Gusto kong selyado na ang bahay at ang opisina bago magtanghalian at siguraduhin na walang kahit anong gamit ang makakalabas nang hindi ko sinusuri. Teresa, hindi mo pwedeng gawin ito. Maawa ka. Ang huling sigaw ni Leo habang dahan-dahang isinasara ng mga guards ang pinto ng boardroom. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay tila isang pinal na hatol, isang tunog ng bakal na naghihiwalay sa nakaraan at sa kinabukasan. Naiwan si Teresa sa gitna ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang sarili niyang paghinga na ngayon ay mas maluwag at mas payapa. Ang 10 taon ng kadena ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman niya ang isang patak ng luha na gumapang sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas, siya ay malaya na. Matatapos na ba rito ang paghihirap ni Teresa? O mayroon pang huling pakay ang tadhana bago niya tuluyang mahanap ang kapayapaang inaasam? Sa labas ng gusali, naghihintay ang isang bagong simula. Ngunit handa na ba siyang harapin ang mundo ng mag-isa? Ang bawat pag-ikot ng susi sa kandado ng malaking pintuan ng mansyon ni Leo ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang lahat ng karangyaan sa loob nito ay hindi na sa kanila. Ang tunog ng pagsara ng mabibigat na pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, habang ang mga tauhan ng sheriff at mga security guard ng Apex Holdings ay nakatayo sa harap. Tinitiyak na walang kahit isang gamit ang mailalabas ng walang pahintulot. Nakatayo si Leo sa labas ng gate, bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na dokumento at iilang pirasong damit. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pait. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay hindi tumitigil sa pag-iyak habang yakap-yakap ang kanyang natitirang designer bag na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang dignidad. Leo, anak, saan tayo pupunta? Hindi tayo pwedeng manatili dito sa labas. Ang init-init at pinagtitinginan tayo ng mga kapitbahay. Ang pagmamaktol ni Doña Carmen, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete
ay namumutla na ngayon at ang kanyang mga alahas ay tila hindi na kumikinang sa ilalim ng matirik na araw. Hindi sumagot si Leo. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa bintana ng kanilang dating kwarto. Naalala niya ang bawat umaga, nagigising siya sa amoy ng masarap na almusal na inihanda ni Teresa. Naalala niya ang bawat gabi na uuwi siyang pagod at sasalubungin siya nito ng isang baso ng tubig at isang matamis na ngiti. Ngayon, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang malamig na realidad na wala na siyang tahanan, wala na siyang kumpanya, at wala na siyang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Cindy. Ngunit wala na ang malambing na ngiting ginagamit nito noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa mag-ina. "Cindy! Iha, tulungan mo kami!" Ang sigaw ni Doña Carmen habang sumusugod sa sasakyan. "Dalhin mo kami sa kondo mo. Hindi kami pwedeng manatili dito." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Cindy. "Kondo ko? Doña Carmen, ang kondo na sinasabi mo ay binenta ko na kaninang umaga para pambayad sa mga abogado ko. Akala niyo ba ay sasama pa ako sa inyo sa paglubog niyo? Leo, tapos na tayo. Ginamit lang kita para sa pera. Pero dahil wala ka ng kwenta, bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa'yo?" "Cindy, paano mo nagawa ito?" Ang nanghihinang tanong ni Leo. "Nagawa ko ito dahil mahina ka, Leo." Ang huling hirit ni Cindy, bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan, nag-iwan ng isang tumpok ng usok na tila isang huling sampal sa mukha ng mag-ina. Ang tunog ng makina ng sasakyan na papalayo ay tila isang kumpirmasyon na sila ay tuluyan na ngang inabandona. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa loob ng isang tahimik at marangyang opisina sa Apex Holdings, nakaupo si Teresa sa tapat ng kanyang ama, si Don Roberto. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pag-unawa at kapayapaan. Inabot ni Don Roberto ang isang baso ng mainit na tsaa kay Teresa. "Tapos na, Teresa," ang mahinang sabi ng matanda. "Nakuha mo na ang hustisyang hinahanap mo. Ang kumpanya ni Leo ay formal na nating nabuwag at ang lahat ng asset nila ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Ano ang balak mong gawin ngayon?" Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang langit ay dahan-dahang nagiging kulay ube at kahel habang lumulubog ang araw. "Gusto ko pong magtayo ng isang center, Papa. Isang lugar para sa mga kababaihang tulad ko noon. Mga babaeng nawalan ng boses, mga babaeng inabuso ang kabutihan, at mga babaeng kailangang ipaalala sa kanila na sila ay higit pa sa kanilang pagiging asawa o ina. Gusto kong gamitin ang yaman na ito para bumuo, hindi para manira." Tumango si Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Iyan ang tunay na anak ng isang Roberto. Hindi lang kapangyarihan ang mahalaga, kundi ang kung paano mo ito gagamitin para sa ikabubuti ng iba. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang sekretary ni Teresa na si Sarah. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, may isang tawag po mula sa ospital." "Si Leo po. Natagpuan po siyang walang malay sa tapat ng inyong dating bahay. Inatake po siya sa puso dahil sa matinding stress at si Doña Carmen ay kasalukuyang nagwawala sa emergency room." Natigilan si Teresa. Ang kanyang puso, na akala niya ay naging kasing matigas na ng bato, ay nakaramdam ng isang maliit na kirot. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagiging tao. Ang bawat alaala ng kanilang nakaraan ay muling dumaan sa kanyang isipan, ang mga simpleng pangarap na nauwi sa isang malaking bangungot. "Pupunta ka ba, anak?" ang tanong ni Don Roberto. Tumayo si Teresa at kinuha ang kanyang blazer. "Kailangan ko itong tapusin ng maayos, Papa. Hindi para balikan siya, kundi para tuluyan ng isara ang pinto ng nakaraan ko nang walang anumang pagsisisi." Pagdating ni Teresa sa ospital, ang amoy ng gamot
at ang tunog ng mga makina ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa isang silya sa pasilyo, mag-isa at tila isang lanta na bulaklak. Nang makita siya ng matanda, imbes na magwala, ay dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Teresa. Teresa, patawarin mo ako. Ang pabulong na pakiusap ni Doña Carmen, ang boses ay basag na basag. Nabulag ako sa yaman. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko para kay Leo. Pero tignan mo kami ngayon. Wala na kaming matutuluyan. Maawa ka sa anak ko. Huwag mo siyang hayaang mamatay na may galit sa puso mo. Tiningnan ni Teresa ang matandang babae. Ang puot na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na pag-unawa sa kalagayan ng tao. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang balikat ni Doña Carmen at pinatayo ito. Hindi ko po kayo kailanman magiging pamilya muli, Doña Carmen. Ang seryosong sabi ni Teresa. Ngunit hindi rin ako ang taong papatay sa inyo sa gutom. Babayaran ko ang lahat ng bill sa ospital na ito at bibigyan ko kayo ng isang maliit na bahay sa probinsya kung saan pwede kayong mamuhay ng tahimik at malayo sa ingay ng lungsod. Iyon na ang huling tulong na ibibigay ko sa inyo. Pumasok si Teresa sa loob ng ICU. Nakita niya si Leo na nakahiga. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang lalaking dati ay napakamapagmataas, ay tila isang maliit na bata na ngayon, marupok at walang laban. Dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ang kamay ni Leo. Malamig ito, tila ba wala ng buhay na nananalaytay. Leo, ang bulong ni Teresa. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa sakit na ibinigay mo. Ang kumpanyang pinangarap natin ay wala na, pero ang aral na iniwan nito ay mananatili sa akin habang buhay. Magpagaling ka, at sa iyong paggising, sana ay mahanap mo rin ang iyong sarili sa gitna ng iyong pagkatalo. Isang patak ng luha ang lumabas sa saradong mga mata ni Leo. Tila ba narinig niya ang bawat salita ni Teresa? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang huling kadena na nakatali sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Paglabas niya ng ospital, ang gabi ay maliwanag. Ang mga bituin ay nagkislapan sa itaas, tila mga saksi sa kanyang huling paglaya. Wala na ang ulan, wala na ang dilim. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong bukas. Nahanap na ba ni Teresa ang tunay na kapayapaan? O mayroon pang ibang pagsubok na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa kumpanya? Sa huling yugto ng kanyang kwento, mahanap na kaya niya ang tunay na pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling pagkatao. Ang hangin sa labas ng ospital ay tila bumubulong ng mga pangako ng bagong simula. Ngunit sa loob ng puso ni Teresa, mayroon pa ring bahagyang alinlangan. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiganti at pagbawi sa kanyang mga nawalang karapatan, ano na ang susunod? Sa kanyang pagbabalik sa Apex Holdings, ang kanyang mga yapak ay hindi na gaanong kabigat, ngunit meron pa ring isang puwang. O puwang na tila hindi mapuno ng yaman o kapangyarihan. Bumalik si Teresa sa kanyang opisina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binuksan ang mga financial reports o mga dokumento ng mga kumpanyang naghahanap ng investment. Sa halip, umupo siya sa kanyang swivel chair at tinitigan ang malawak na tanawin ng lungsod na nakalatag sa kanyang paanan. Naisip niya ang mga kababaihang katulad niya na patuloy na nakikipaglaban sa mga hamon ng buhay, mga babaeng hindi nakikita ng mundo ang kanilang tunay na halaga. Paano niya gagamitin ang kapangyarihang nasa kanyang kamay upang bigyan ng boses ang mga babaeng tahimik na nagdurusa? Paano niya masisigurado na ang kanyang nakaraan ay hindi na mauulit sa buhay ng iba? Ang mga katanungang ito ang bumabagabag sa isipan ni Teresa habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Kinabukasan, sa gitna ng kanyang abalang schedule, binisita ni Teresa ang pasilidad na dati ay opisina ni Leo at tahanan niya. Wala na ang mga mamahaling kasangkapan at mga dekorasyon na nagpapakita ng kanyang dating kayamanan. Ngayon,
Ang lugar ay tila isang kalansay na nagpapaalala ng pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa halip na kalungkutan, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pag-asa. Alam niyang ang lugar na ito ay magiging isang bagong panimula para sa mga taong nangangailangan nito. Ipinatawag ni Teresa ang kanyang mga top executives at ibinahagi ang kanyang plano. Ang dating headquarters ng San Juan Real Estate ay gagawing isang sentro para sa kababaihan. Isang lugar kung saan sila makakakuha ng mga kasanayan sa negosyo, mentorship, at suporta sa kalusugan ng isip. Ang sentro ay mag-aalok ng libreng pagsasanay sa pagluluto, paggawa ng handicraft, at iba pang mga gawaing pangkabuhayan na makakatulong sa kanila na magkaroon ng sariling kita. Bukod pa rito, magkakaroon din ng counseling sessions para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso upang matulungan silang makabangon mula sa kanilang mga sugat at muling mahalin ang kanilang sarili. Ang mga executives ni Teresa ay labis na humanga sa kanyang plano. Ang dating sentro ng kasakiman at materyalismo ay gagawing isang kanlungan ng pag-asa at pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, ang mga tauhan ng Apex Holdings ay walang pagod na nagtrabaho upang ayusin ang pasilidad. Ang mga dating opisina ay ginawang mga training rooms. Ang boardroom ay ginawang isang counseling center at ang malawak na garden ay ginawang isang organic farm kung saan ang mga kababaihan ay maaaring magtanim ng kanilang sariling pagkain. Sa isang araw na may matinding pag-ulan, binuksan ni Teresa ang mga pintuan ng kanyang sentro para sa kababaihan. Sa kanyang malaking gulat, libu-libong mga babae ang dumating. Mga babaeng mula sa iba't ibang antas ng buhay, mga babaeng may iba't ibang istorya ng paghihirap. Ngunit ang lahat ay naghahanap ng pag-asa. Habang pinapanood ni Teresa ang mga babaeng dumadalo sa mga workshops at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan, naramdaman niya ang isang matinding kasiyahan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang sugat, kundi isang aral na ginagamit niya upang magbigay ng lakas sa iba. Hindi na siya ang biktima ng kanyang kahapon. Siya na ang arkitekto ng kanilang kinabukasan. Sa kabilang dako ng mundo, si Leo ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa probinsya kasama ang kanyang ina. Ang dating malakas na lalaki ay marupok na ngayon. Ang kanyang katawan ay mahina dahil sa atake sa puso at ang kanyang isipan ay puno ng pagsisisi. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan niyang bayaran ang lahat ng kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit alam niya na kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Isang gabi, habang pinapanood ni Leo ang balita sa telebisyon, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ito ay si Teresa. Nakatayo sa harap ng kanyang sentro para sa kababaihan, nagbibigay ng isang makapangyarihang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at empowerment ng kababaihan. Habang nakikinig si Leo sa bawat salita ni Teresa, naramdaman niya ang isang halo ng paghanga at panghihinayang. Naalala niya ang babaeng itinapon niya, ang babaeng dapat sana ay pinangalagaan niya. Ang babaeng ngayon ay nagliliwanag sa mundo gamit ang kanyang sariling lakas. Sa mga mata ni Leo, si Teresa ay hindi lamang isang tagapagtaguyod para sa kababaihan. Siya ay isang simbolo ng pag-asa na nagpapakita na kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring magbago sa isang bagay na maganda at makabuluhan. Sa loob ng mga sumunod na buwan, ang sentro para sa kababaihan ni Teresa ay naging isang malaking tagumpay. Libo-libong mga babae ang natutong magnegosyo, maghanap ng trabaho, at tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ang mga kwento ng kanilang tagumpay ay kumalat sa buong bansa. Nagbibigay inspirasyon sa iba pang mga komunidad na bumuo ng kanilang sariling mga sentro. Ngunit sa gitna ng kanyang busy na schedule, hindi nakakalimutan ni Teresa ang kanyang sariling kapayapaan.
Nagsimula siyang maglakad sa isang malawak na garden kung saan nakita niya ang mga babaeng nagtatanim ng mga gulay at bulaklak. Ang kanilang mga kamay, na dati ay puno ng paghihirap, ay ngayon ay nag-aalaga ng bagong buhay. Sa mga mata ng mga babaeng ito, nakita ni Teresa ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng nakakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan at nagpa siyang ibahagi ang liwanag na yon sa iba. Isang araw, habang naglalakad si Teresa sa garden, may isang lalaking lumapit sa kanya. Ang lalaking ito ay ang head director ng Apex Holdings, si Mr. Valdez, na tahimik na sumusuporta sa kanya mula pa noong una. Ngumiti si Mr. Valdez kay Teresa at inabutan siya ng payong. "Umuulan na naman, Tessa," ang mahinang sabi ni Mr. Valdez. Tiningnan ni Teresa ang lalaki at ngumiti pabalik. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagmamahal, respeto at pagtanggap. Mga damdaming hindi niya nakita kay Leo. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sisimulan na ba ni Teresa ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay na may tunay na pag-ibig? O mananatili ba siyang nakatali sa mga sugat ng nakaraan? Sa huling yugto ng kanyang kwento, malalaman natin kung paano niya tuluyang haharapin ang kanyang kinabukasan, kasama ang bagong pag-asa na matatagpuan sa isang mapayapang pag-ibig at malayang puso. Ang patak ng ulan ay tila isang malambot na himig na sumasabay sa paglakad ni Teresa kasama si Mr. Valdez sa ilalim ng isang malaking payong. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang lamig o ang takot. Ang init ng katawan ng lalaking katabi niya ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng seguridad na matagal na niyang hinahanap. Tiningnan ni Teresa ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa braso ni Mr. Valdez. Naramdaman niya ang mga pagod na kalamnan na dahan-dahang bumibigay. "Tessa, may gusto akong itanong sa'yo," ang mahinang sabi ni Mr. Valdez. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Huminto sila sa gitna ng garden. Ang ilaw mula sa mga parol ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang mga mukha. Bago pa man makapagsalita si Teresa, lumuhod si Mr. Valdez sa harapan niya. May hawak na isang maliit na kahon na gawa sa velvet. "Alam kong maraming pinagdaanan ka sa buhay at alam kong hindi ako ang unang lalaking nagbigay sa iyo ng singsing." Patuloy ni Mr. Valdez, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Ngunit gusto kong ipangako sa iyo na sa bawat araw na magkasama tayo, hindi kita pababayaan, hindi kita lolokohin, hindi kita kukunin bilang isang palamuti. Ipagmamalaki kita sa mundo at bibigyan kita ng pagmamahal na karapat-dapat sa iyo." Naramdaman ni Teresa ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan o galit, kundi mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa wakas ay nakatagpo rin siya ng isang lalaking hindi lamang nakakakita sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang kaluluwa. "Oo," ang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Oo, Mr. Valdez, gusto kong maging asawa mo." Nilagay ni Mr. Valdez ang singsing sa kanyang daliri. Ito ay simpleng singsing lamang na may isang maliit na brilyante, ngunit sa puso ni Teresa, ito ay kumakatawan sa isang pangako ng walang hanggang pagmamahal. Yumakap sila sa gitna ng ulan, hindi alintana ang lamig o ang mga nanonood sa kanila. Para sa kanila, ang mundo ay tumigil at ang tanging mahalaga ay ang kanilang bagong pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang kasal ni Teresa at Mr. Valdez sa mismong garden kung saan unang naganap ang kanilang pagtatagpo. Ang lugar ay puno ng mga bulaklak at ilaw, at ang mga bisita ay binubuo ng mga taong sumuporta kay Teresa sa kanyang paglalakbay, ang kanyang ama, si Manang Sabel, at ang mga kababaihan mula sa kanyang sentro. Sa kanyang paglalakad sa aisle, tiningnan ni Teresa ang kanyang ama
na nakaupo sa unahan. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ng matanda at ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Alam ni Teresa na napatawad na siya ng kanyang ama at ang kanilang relasyon ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Mr. Valdez sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nang dumating si Teresa sa kanyang tabi, hinawakan ni Mr. Valdez ang kanyang kamay nang mahigpit at bumulong sa kanyang tenga. Ang ganda-ganda mo, Tessa. Maswerte ako na nahanap kita. Sa seremonya, nagbahagi ng kanilang mga kwento ang ilan sa mga kababaihan mula sa sentro ni Teresa. Sinabi nila kung paano binago ni Teresa ang kanilang buhay, kung paano sila natutong mahalin ang kanilang mga sarili, at kung paano sila nagkaroon ng lakas na harapin ang kanilang mga kinabukasan. Ang bawat salita nila ay tila isang himig ng pag-asa na umalingaw-ngaw sa buong garden. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng malaking piging sa hardin. Ang lahat ay nagdiwang at sumayaw, at ang hangin ay puno ng halakhak at kagalakan. Habang sumasayaw si Teresa kasama si Mr. Valdez, nakita niya si Leo na nakatayo sa gilid, malayo sa kasiyahan. Lumapit si Teresa sa kanya at ang musika ay biglang humina. Leo, gusto kong magpasalamat sa iyo, ang sabi ni Teresa. Kung hindi dahil sa iyong ginawa, hindi ko sana natagpuan ang lakas na hanapin ang aking tunay na sarili. Hindi ko sana magagamit ang aking nakaraan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Salamat sa iyong paglayo sa akin. Dahil doon, natagpuan ko ang aking tahanan sa aking sarili. Ngumiti si Leo, ngunit ang ngiti na ito ay walang bahid na ng pait. Ito ay isang nangiti ng pagtanggap at kapayapaan. Masaya ako para sa iyo, Teresa. Nararapat mo ang lahat ng ito. Sana balang araw, mapatawad mo rin ako sa mga nagawa ko. Pinatawad na kita, Leo, ang sagot ni Teresa. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na dapat nating balikan ang nakaraan. Ngayon, magkaiba na ang ating mga landas. At sana, sa landas na iyong tatahakin, mahanap mo rin ang kapayapaang hinahanap mo. Bumalik si Teresa sa piling ni Mr. Valdez. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang tinitingnan nila ang mga bituin sa langit. Alam ni Teresa na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit sa gabing ito, naramdaman niya na sa wakas ay natagpuan niya na ang kanyang tahanan, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang layunin. Ang kwento ni Teresa ay isang patunay na ang kahinaan ay maaaring maging lakas. Ang kapaitan ay maaaring maging inspirasyon, at ang pinakamadilim na gabi ay maaaring maging daan patungo sa isang maliwanag na kinabukasan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanyang mga kaaway, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang sarili at pagbibigay ng pag-asa sa iba. At habang patuloy na umiikot ang mundo, ang kwento ni Teresa ay mananatiling isang walang hanggang paalala na sa bawat babae ay nakatago ang isang reyna, handang bumangon at magningning sa kanyang sariling liwanag.